Pa-share naman mga Lodi. At heto na ang una na si Lodi Juanito Jr. Veloces, Lodi Roel Bauer, Lodi Rodel Tesado, Lodi April Rose Perpinan, Lodi Prince Princess, Lodi Javen ng Bukidnon, Mindanao, Lodi Mark Anthony Ronis, Lodi John Luis Nino Recto, Lodi Benji Nono ng Samar, Lodi Alan Macalong Jr. Lodi Mark Puda, Lodi June Siesat. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-54 na kabanata, sa pagpapatuloy. Sa gitna ng mabigat na katahimikan, makikita ang isang ibong mensahero na nakadapo sa may bintana, tahimik ngunit tila may dalang mahalagang balita. Tahimik na binasa ni Lady Lujo ang mensaheng dala ng ibon habang nakaupo sa kanyang lamesa, seryoso ang kanyang ekspresyon habang dahan-daang sinusuri ang nilalaman nito sa gitna ng tahimik na silid. Habang binabasa ni Lady Lujo ang mensahe, bahagyang tumigil ang kanyang kamay. Sa isip niya, hindi makapaniwalang nasabi ang mga salita na imposible ito. Nagawa niya talaga ito. Ayon sa sulat na hawak ni Lady Lujo na natagpuang putol ang baywang ni Jiang Maso, 150 ahente ng Dongchang ang patay din. Pinaghihinalaan ng korte ang Black Society at kasalukuyang nag-iimbestiga ng lihim. Napahawak sa baba si Lady Lujo habang mariin na nakatingin sa mensahe na sinabi sa isip na akala ko ay walang katulong si Song Baek. Ginawa niya ba talaga itong mag-isa? Masyado bang pinalabis ang kilalang lakas ni Jiang Maso? Bigla namang may kumatok sa pintuan. Habang mariin pa ding nag-iisip si Lady Lujo, na o di kaya'y mas malakas si Song Baek kaysa sa inaasahan ng sinuman? Biglang bumukas ang pinto ng silid, at isang lalaki ang tahimik na pumasok sa loob. Walang imik siyang nakatingin kay Lady Lujo, habang ang mabigat na katahimikan sa pagitan nila. Bigla nitong inihagis ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng lamesa, dahilan upang bahagya itong dumulas sa makinis na kahoy bago tuluyang huminto sa harapan ni Lady Lujo. Nagtatakang napatingin si Lady Lujo sa maliit na kahon. Bahagyang kumunat ang kanyang noo habang sinusubukang hulaan kung ano ang nasa loob nito at kung bakit ito biglang dinala sa kanya. At sinabi sa kanya ng lalaki habang nasa may pintuan na anong uri ng balita ito, na hindi ka man lang nagre-react kahit nagsasalita na ako. Tila may gulat sa mukha ni Lady Lujo na napatingin dito na napasabi na bayaw. Napangiti ito na napasabi naman na matagal na rin ang lumipas. Sister, sabay pinakros ang kanyang kamay sa katawan na sumandal sa pintuan. At ilang sandali pa, makikita silang kapwa nakaupo sa tahimik na bahagi ng hardin habang pinagmamasdan ang mga batang masayang naglalaro sa paligid. Umaalingaw-ngaw ang kanilang tawanan sa malamig na hangin, nagbibigay ng panandali ang kapayapaan sa gitna ng mabibigat na bagay na kapwa dinadala ng mga nakaupo sa ilalim ng katahimikan. At nagsalita ito na mabilis talagang lumipas ang panahon. Mahirap paniwalaan na ang maliit na sanggol na si Jong ay lumaki na ng ganito sa loob lang ng 3 taon. Hawak ni Lady Lujo ang kahon na may lamang ginseng, sinabi pa sa kanya ng lalaki na ito ay Jiang Baxem. Pakuluan mo ito at ipakin kay Jong. Sino ang nakakaalam? Kung kakainin ito ni Jong at maging isang mahusay na eksperto sa ilalim ng kalangitan, baka tanggapin ka na ng angkang Jong bilang pamilya sa halip na isang manugang lang na minamata nila. Napatingin ito nang magsalita si Lady Lujo na ano ang nagdala sa iyo rito. Dagdag pa niya na hindi ba't nandoon ka sa Changhe? Sabi mo ay kainahinala ang mga kilos ng demonic sect. Sumagot ito sa kanya na ha? Hindi ba pwedeng bumisita ang isang tiyuhin sa kanyang pamangkin? Naiinis naman si Lady Lujo na tumingin dito. At seryosong sinabi niya dito na alam mong hindi ako nagtatanong bilang pamilya sa pagkakataong ito. Mariin na nakatingin ito sa kanya na sinabi na ang Lord. At pagkatapos ay panandali ang natahimik sila. At sinabi sa kanya ni Lady Lujo na kung tungkol ito kay Jiang Maso, maipaliliwanag ko. Dagdag pa niya na ang nangyari ay, bigla naman na nagsalita ang lalaki. Dahilan ng hindi niya ito naituloy na sinabi na alam ko. Na ginawa ito ng isang lalaking nagngangalang Song Baek. Dagdag pa nito na kahit anong uri pa ng bastardo si Jiang Maso, ang Dongchang ay isa sa pinakamalaking kliyente ng Hao Clan. Kaya nirepaso ko ito. Ang kilalang lakas ng Dongchang ay katumbas ng isang dakilang sekta sa mundo ng martial arts. Gayunpaman ay naubos sila sa loob lang ng isang gabi. Naalala niya noong tiningnan niya ang bangkay ng mga sundalo na noong una, inisip ko kung anong mga organisasyon ang may kakayahang ubusin ang Dongchang. Pero gawa lang pala ito ng iisang tao.
Napaseryoso ng mukha si Lady Lujo sa kanyang narinig na napasabi sa kanyang isip na talagang ginawa niya itong mag-isa. Nakatingin siya ng seryoso habang sinasabi pa ng lalaki sa kanya na itong Song Baek na ito. Isa siyang halimaw. Ang ilang bangkay ay nahiwa sa isang hampas lang. 30 sa isang pagkakataon. Base sa nalaman ko, kaedad ko lang siya, pero mayroon siyang ganoong kakayahan sa martial arts. Dagdag pa nito habang napataas ng ulo na bahagyang lamiyad ng katawan habang nakaupo na at bukod doon, ang taong may ganoong lakas ay tiyuhin ng aking pamangkin. Medyo nakakagasgas ng pride. Itinuro siya nito na sinabi pa na kaya naman dinala ko ang aking mahalagang jangbaksem para kay Jong. Nagtataka naman si Lady Lujo na nakatingin sa kanya. Sinabi pa sa kanya ng lalaki na sa huli. Hindi ko pwedeng hayaan na matalo ang isang tiyuhin na walang kaugnayan sa dugo ng tiyuhin sa panig ng ina. Tumayo na ito na sinabi pa na anuman, kailangan ko na ring umalis. Tiyaking pakuluan muna ang jangbaksem bago ay pakain sa kanya. Ganoon ito pinaka-epektibo. Sinabi naman sa kanya ni Lady Lujo na kaya naman sana nating ayusin ang dongchang sa sarili nating sub-branch. Huwag mong sabihing sapat ang kahalagahan ni Jiang Maso para madamay sa mga kasunduang hindi ko alam. Sinabi ng kanyang kapatid na syempre hindi. Dagdag pa nito sa kanya na sa huli, sa gobyerno, may isang taong mawawala at may isa lang napapalit sa kanya. Habang papaalis na ito sinabi pa na ang relasyon natin sa mga awtoridad ay hindi masisira dahil lang dito. Napasabi naman si Lady Lujo na kung ganoon, bakit ka pa nagpunta rito? Napalaki ng mata si Lady Lujo nang sabihin sa kanya ng kanyang kapatid na Ma Jongho. Dagdag pa nito sa kanya na gumalaw na ang Ma Jongho. At pagkatapos, makikita ang kapatid ng ating bida na mabilis na tumatakbo habang sinasabi sa kanyang sarili na bakit ang Ma Jongho. Makikita ang mantsa ng dugo sa damit ng kapatid ng ating bida habang malalim na ang paghinga. Sinabi pa niya habang mabilis na tumatakbo na may nagnakaw ng Songklan Saber Manual na inilagay ng Ma Jongho sa black market at tumakas. Mula sa itaas ng mga puno, tahimik siyang pinagmamasdan ng mga asasin habang patuloy siyang tumatakbo sa ibaba. Hindi namamalayang sinusundan na pala ang bawat galaw niya. Nakatago sila sa pagitan ng mga sanga at dilim ng kagubatan, tahimik ngunit handang kumilos anumang sandali. Sinabi pa nito na matigas ang ulo ng bastardo. Narinig kong nalasan siya ng Chilbo Chuhunsan, pero nagagawa pa rin niyang kumilos ng ganyan. Dagdag pa nito na habang makikita ang nakangiwing mukha ni Song Yang na gayunpaman, wala ring silbi ang lahat ng paghihirap niya. Maging isa sa 4 na sage ng Jianghu ay hindi makakaligtas kapag nalasan ng Chilbo Chuhunsan. Sinabi pa nito habang hinatak ng isang assassin ang kanyang espada na ito na ang sandaling hinihintay ng Society Master. Sinigaw pa nito habang tumalon sa puno na kailangang mabawi natin ang White Jade Saber anuman ang mangyari. Makikita ang pagod na mukha ng kanyang kapatid. At napasabi pa sa kanyang isip habang nandidilim na ang kanyang mga tingin na masama ito. Nagsisimula ng lumabo ang paningin ko, pero kailangan ko itong gawin. Dagdag pa niya sa kanyang isip na kung darating si Baeka, siguradong pupunta siya doon. Kaya dapat, biglang sumigaw ang leader ng assassin na sinasabi na matigas ang ulong bata ng Song Manor. Ibigay mo ang White Jade Saber. Na agad na napatingala si Song Yang sa itaas. Mahigpit na hinawakan ni Song Yang ang kanyang espada, habang bahagyang humigpit ang kanyang panga at mas lalong tumilim ang kanyang tingin sa mga aninong nasa itaas ng mga puno, handang tumugon sa anumang susunod na galaw. Mabilis na sumugod ang mga assassin mula sa itaas ng mga puno, bumaba sila na parang mga aninong humahati sa hangin habang sabay-sabay na lumalapit kay Song Yang. Mabilis na sumigaw si Song Yang sa mga papalapit na assassin, malakas at matalim ang kanyang boses. At sabay-sabay na sumugod ang mga assassin kay Song Yang, mabilis at sabay-sabay ang kanilang galaw habang bumababa mula sa iba't ibang direksyon, tila walang puwang para makatakas sa gitna ng kagubatan. Mula sa malayo, makikita ang isang malakas na pagsabog na biglang umangat sa ibabaw ng kakahuyan. Kasabay ng pagliyab ng liwanag at pagyanig ng mga puno sa paligid. Ang usok ay makikitang umaakyat sa kalangitan, kumakalat at unti-unting tinatakpan ang liwanag sa malayong bahagi ng kagubatan. At isang paa ang agad na napatigil sa paglalakad. Ito pala ay ang ating bida. Mula roon, malinaw niyang natatanaw ang bakas ng malakas na pagsabog sa kalangitan, dahilan upang maging mas seryoso ang kanyang ekspresyon habang pinoproseso ang nangyayari sa paligid.
Nakatingin siya dito na napasabi siya na isang labanan. Nagpatuloy sa paglalakad ang ating bida, mabigat ngunit tuloy-tuloy ang kanyang mga hakbang habang pinagmamasdan ang usok na unti-unting naglalaho sa malayo. Mahina niyang sinabi, kaya pala ang mundo ng martial arts ay wala talagang pagkakaiba sa isang labanan. Makikita ang isang assassin na biglang nataman at natusok sa katawan ng espada ni Song Yang, dahilan upang manlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Sa sakit, napauungol siya habang pilit na humihina ang kanyang galaw, malinaw na hindi niya inaasahan ang bilis at eksaktong pagtama ng atake. Napatingin ang assassin sa kanyang katawan na nakatusok ang espada, nanginginig ang kanyang paghinga habang unti-unting bumabagsak ang lakas niya. Sa pagitan ng sakit at galit, mahinang naibulalas niya, hayop ka. Dagdag pa nito habang naubos ang mga assassin na makikita ang mga ito na nakahandusay sa lupa na ang labanan kami habang nalalaso ng Chilbo Chuhunsan. Makikita ang mukha ni Song Yang na nakangiwi na sinabi pa ng kalaban na pero huwag mong isipin na dahil napatumba mo kami ay maaari ka ng umasang mabubuhay. Habang bumagsak ito sa lupa, sinabi pa nito na malapit na. Darating na sila rito. Makikita si Song Yang na bahagyang bumaba ang balikat, halatang pagod sa naganap na labanan habang mabigat ang kanyang paghinga. Ilang sandali pa, dahan-dahan siyang napaupo sa lupa, at kalaunan ay sumandal sa puno sa kanyang likuran. Napatingala si Song Yang sa kalangitan. Mabigat ang kanyang paghinga habang unti-unting humuhupa ang sigla ng kanyang katawan. Sa isip niya, sumagi ang madilim na pagod, wala na akong makita, dito na ba ako mamamatay? Bahagya nang nanlalabo ang kanyang paningin habang unti-unting bumibigat ang kanyang talukap. Sa huling sandali ng kanyang kamalayan, sumagi pa ang isa pang pag-iisip, si Samei. Siguradong magagalit siya ng husto, hindi ba? Makikita ang kamay sa lupa, na may tao na tahimik at hindi agad gumagalaw. Nakatingala pa rin si Song Yang. Mabigat ang kanyang paghinga habang unti-unting humihina ang kanyang katawan sa lupa. Mahina ngunit taos puso niyang sinabi, patawad, Master, walang silbi ang iyong alagad at mauuna na ako. Habang binibitawan niya ang mga salitang yun, lalong bumibigat ang katahimikan sa paligid niya, na tila sumasabay sa unti-unting pagod ng kanyang kamalayan. Habang papalapit ang ating bida sa kanya, sinabi pa ni Song Yang na Samei, Seoul-san, Jim Yong. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana ay mas naging mabuti ang pakikitungo ko sa inyo. Dagdag pa nito na napakarami kong pinagsisisihan ngayon, pero huli na ang lahat. Habang tumutulo ang dugo sa kanyang bibig, sinabi niya na Ina, Ama, nangako ako na siguradong mahahanap kita. Makikita naman ang ating bida na mariin na nakatingin sa kanya. At sinasabi pa habang kaharap siya na pero hindi ko nahanap si Baek Tapat akong humihingi ng paumanhin. At dito na po nagtatapos ang 54 na kabanata. Ika-55 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang ating bida na tahimik na binuhat sa kanyang likuran ang kanyang kapatid na si Song Yang. Maingat ngunit matatag ang kanyang pagkakahawak habang nagsimula siyang maglakad ng walang imik sa gitna ng tahimik na kagubatan. Mahinang nagsalita si Song Yang habang nakasandal sa likuran ng ating bida, halos pabulong ang kanyang tinig dahil sa pagod at pinsala. Salamat, kapatid. Dagdag pa niya na sapat na ang pasasalamat ko na ipinarating mo ang balita sa Miriam Hall tungkol sa akin. Pero ang buhatin pa ang isang naghihingalong tao pabalik sa kanyang sariling bayan. At kung bibisita ka sa Miriam Hall, gagantimpalaan ka nila ng malaki. Sinabi pa sa kanya ni Song Yang habang hindi siya nakikilala nito dahil sa wala na siyang makita, na mayroon ka bang mga kapatid? Tahimik lang ang ating bida habang sinasabi pa ni Song Yang na ang mabuhat ng ganito ay nagbabalik ng mga lumang alaala, bagaman noon, ako ang siyang nagbubuhat. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na malapit na tayo. Ipunin mo ang iyong lakas. Makikita ang paa ng ating bida na tumigil. At nakita nila ang sirang trangkahan na napasabi ang ating bida sa kanyang sarili na ang tagal na rin ng panahon. At ilang sandali pa ay naglakad siya papunta sa loob ng sirang manor. Tahimik lang ang ating bida na pinagmamasdan ang lugar. At sinabi niya sa kanyang isip na mula noong umalis ako sa edad na 5, ngayon lang ako nakabalik. Wala na akong maalala. Balak ko lang sana dumaan ng sandali habang papunta sa Mount Hoa. Pero bakit humantong sa ganito? Habang nakatayo siya, malakas na samuka ng dugo si Song Yang.
Tumingin siya dito na sinabi niya na ayos ka lang ba? Napalaki naman ang mata ng ating bida nang sabihin sa kanya ni Song Yang na nakarating din tayo. Dagdag pa niya habang nakapikit at naglalabas ng dugo sa bibig dahil sa lason na hindi ko kailanman malilimutan ang mahal na amoy na ito ng pino. Dagdag pa niya na may nagsabi noon na kapag ang mga tao ay malapit ng mamatay, nananabik silang makauwi sa tahanan. Ngayon ay nauunawaan ko na kung ano ang ibig sabihin yun. Sinabi pa sa kanya ni Song Yang habang tila naiinis ang ating bida na dapat mo ring dalas-dalasan ang pagbisita sa iyong sariling bayan, kapatid. Nakapanghihinayang kung babalik ka lang kapag hindi mo na ito nakikita. At pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalakad habang sinasabi na naintindihan ko, kaya pakiusap, tumigil ka na sa pagsasalita. Tumigil siya sa loob ng sirang manor. Napasabi ang ating bida sa kanyang isip na ito ang hindi na niya ito naituloy. Nang napalingon siya at sinabi sa kanya ni Song Yang na ito ang silid ng aking nakababatang kapatid. Sinabi pa niya sa ating bida na maaari mo na ba akong ibaba ngayon? Binaba ng ating bida si Song Yang sa gilid ng pader. May kinukuha siya sa loob ng damit habang sinasabi na at paumanhin. Sinabi pa niya habang tahimik lang ang ating bida na nakatingin sa kanya na pero maaari bang humingi pa ng isang pabor? Na makikita ang isang libro at ang kalahating token na inaabot sa ating bida ni Song Yang. Makikita ang sahig na may iba ang kulay na sinabi pa sa kanya ni Song Yang na kung ililipat mo ang kama, may makikita kang bahagi ng sahig na medyo kakaiba. Sinunod naman ng ating bida ang kanyang sinabi at binuksan ng isang sahig habang sinasabi pa ni Song Yang na iangat mo yan. Napalaki ang mata ng ating bida sa kanyang nakita. Isang maliit na kahon ang nakatago mula dito na sinasabi pa ni Song Yang na ito ang taguan ng kayamanan ng aking kapatid. Walang anumang mahalagang bagay doon. Mga laruan lang ng bata. Napaliit ng mata ang ating bida habang nakatingin dito habang sinasabi pa ng kanyang kapatid na ilagay mo ang mga gamit ko doon. Kung buhay pa siya, darating siya para maghanap at makikita rin niya yun balang araw. Sinabi pa niya sa kanya na mayroon akong nakababatang kapatid na nawali sa amin noong mga bata pa kami. Naghahanap ako ng naghanap. Sa loob ng hindi mabilang na araw, naghanap ako at nagdasal. Pakiusap, hayaan niyo lang silang mabuhay. Hawak ng ating bida ang maliit na kahon, tahimik na nakatingin dito na sinabi pa sa kanya ng kanyang kuya na nakapanghihinayang talaga, kailangan kong humingi ng patawad sa kanila. Kung sakaling makatagpo mo ang batang yon, pakiusap sabihin mo ito para sa akin. Noong araw na yon, hindi kita pinabayaan. Kaya pakiusap, huwag mo akong kapuotan. Sabay dinurog ng ating bida ang maliit na kahon sa kanyang kamay. Sinabi pa ni Song Yang na hindi ko gustong mamatay. At ilang sandali pa makikita na bumagsak na ang ulo nito at kamay na nawala ng lakas habang sa huling salita niya ay hindi ko gusto mamatay. Dahan-dahan namang tumayo ang ating bida ng tahimik. At naglakad siya papunta sa kanyang kapatid. Tumigil siya sa paglalakad sa kanyang harapan na tahimik na pinagmamasdan niya ito. At sinabi niya sa walang emosyon na mukha na sabi mo hindi ka aalis. Sinabi pa niya habang makikita ang walang buhay na kapatid na nangako ka na hindi mo ako kailanman iiwan. Kaya bakit ka nakahiga dyan ng ganyan? Kung hihingi ka ng tawad, dapat ba kitang patawarin na lang basta? Hinawakan niya sa damit ang walang buhay niyang kapatid na naiinis na sinigawan niya ito na magsalita ka. Dagdag pa niya habang hawak pa din sa damit ang walang buhay niyang kapatid na bakit mo ba ito ginagawa sa akin? Bakit ka bigla na lang dumating at binaligtad ang buong mundo ko? At ilang sandali pa ay natahimik siya habang hawak pa din sa damit ang kanyang kapatid. At pagkatapos ay binitawan niya ito. Pinagmasdan niya ito ng tahimik. Tahimik na tumingala ang ating bida na sinabi pa niya na hindi ako galit dahil iniwan mo ako. Dagdag pa niya habang makikita ang walang buhay niyang kapatid na galit ako dahil namatay ka nang wala akong pahintulot. Ang mas nakakapagpagalit sa akin ay namatay ka bago mo pa man mahingi ang tawad ko. Naglakad siya ng tahimik sa gilid. At pagkatapos ay pinagmasdan ang espada. At ilang sandali pa makikita na kinuha niya ang white jade sword. Lumingon sa kanyang kapatid habang sinasabi niya na namatay ka sa kamay ng ibang tao. At ilang sandali pa ay makikita ang grupo ng kalaban na parehong sumalakay sa kanila noon na nilabanan ng kanyang magulang. Sinabi ng babaeng ito na sa dinami-rami ng lugar na matatakbuhan, dito pa talaga. Dagdag pa nito na lintik, nagbabalik ito ng mga hindi magandang alaala.
Makikita naman ang may suot na bakal sa buong mukha na naglalabas ng mahinang enerhiya sa kanyang katawan. Napatingin ang babae sa kanya na sinabi pa huwag kang masyadong magpadala sa emosyon, pang-anim na kapatid. Patay na si Song Bujeong. Naiganti na ang iyong braso. Kung mawawalan ka ng tinitimpla ngayon, masisira mo ang lahat. Sinabi naman ng isang lalaki na nakaitim na tama, nalasan na rin naman siya ng Chilbo Chuhunsan sa kahit anong paraan. Huwag ka nang gumawa ng mga komplikasyon sa isang bagay na dapat ay madali nang matatapos. Napasabi pa sa isip ang babae na ginamit namin ang Songklan Saber Manual bilang pain upang mahanap ang White Jade Saber. Akala namin ay magiging madali lang ito, pero sino ang mag-aakalang ang may-ari ng White Jade Saber ay isang alagad ng Four Sages. Dagdag pa nito habang mariin na tumingin na kailangang ubusin o burahin namin siya ng lubusan. Hindi namin maaaring pahintulutang muling bumalik sa mundong ito ang Four Sages. Napalaki ng mata ito nang may marinig na boses na naparito ba kayo upang hanapin ang White Jade Saber. Na makikita ang ating bida na lumalabas mula sa sirang trangkahan ng kanilang manor. Nagulat ang babae na napalaki ng mata na napasabi sa kanyang isip na Song Bujeong. Dagdag pa niya habang makikita ang ating bida na hindi kamukha niya siya, pero magkaiba. Ang may-ari ng White Jade Saber ay si Song Yang, kaya sino ito? Napatingin ang babae sa kanyang gilid nang may napaungol. Nanginginig ang buong katawan ng may suot na bakal sa buong mukha na pautol-utol na napasabi na Song Bujeong. Napalaki ang mata ng babae na nanginginig din ang boses na sinabi na magpakatino ka. Hindi yan si Song Bujeong. Mabilis na sumugod ito sa kanya habang napasigaw ang babae na pang-anim na kapatid. Ngunit nanatiling nakatayo lamang ang ating bida, tahimik at walang bakas ng pag-aalinlangan habang hinihintay na makalapit ang sumasalakay. Sa isang iglap, tumalon ito sa ere at malakas na bumwelo, diretso sa ating bida, na tila gustong tapusin agad ang laban sa isang atake lamang. Mula sa ere, mabilis niyang itinapat ang bakal na kamay patungo sa ating bida, mariing nakatitig habang walang pag-aalinlangang inilulunsad ang kanyang pag-atake. Nakatingin lang ang ating bida sa kalaban. Sa dulo ng bakal na braso, makikita ang mga bilog na butas na isa-isang nagliwanag, at kasunod nito ay biglang sumabog palabas ang malakas na puwersa mula sa mga iyon. Kasabay ng rumaragasang enerhiya, malakas niyang isinigaw sa ating bida, mamatay ka. Habang mabilis na bumagsak ang mga guhit ng enerhiya mula sa himpapawid. Rumagasan ng diretso ang mga enerhiya patungo sa ating bida, mabilis at mabigat ang puwersang sumisira sa hangin habang papalapit sa kanya. Ngunit nanatili lamang siyang nakatayo, kalmado sa gitna ng nagngangalit na pag-atake. Bahagya niyang inangat ang White Jade Saber na hawak niya, habang mariin ang kanyang tingin sa paparating na enerhiya at tila handang salubungin ito nang hindi man lamang umiiwas. Seryoso ang kanyang mukha na sinabi niya sa isip na kuya, ang paghihiganti mo ay hindi akin para akuin. Nanilagyan niya ang White Jade Saber ng enerhiya na ibinuka niya sa gilid. At ilang sandali pa, mabilis na winasiwas ng ating bida ang White Jade Saber sa hangin. Sa bawat galaw ng talam, lumilitaw ang mga malinaw na hiwa ng enerhiya sa kanyang paligid, parang naghahati sa espasyo mismo. Biglang naglaho ang mga papalapit na pag-atake sa sandaling sumalubong ang mga hiwa ng White Jade Saber, na tila pinutol at binura ang puwersa nito sa hangin. Muling inangat ng ating bida ang White Jade Saber, habang ang usok sa paligid niya ay dahan-daang umiikot at sumasabay sa bigat ng kanyang presensya. Dahan-dahan niyang pinuno ng enerhiya ang talam, habang sa kanyang isip ay malinaw ang layunin na kapatid. Ang iyong paghihiganti ay kukunin ng iyong White Jade Saber. Pagkatapos, malakas niyang hinampas ang espada sa hangin. Isang malinaw at matalim na hiwa ng enerhiya ang bumuo sa ere, ramaga sa diretso patungo sa kanyang kalaban habang hinahati ang usok at hangin sa daraanan nito. Biglang nanigas ang kalaban na may bakal na braso, kitang-kita ang gulat sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang papalapit na hiwa ng enerhiya. Maging ang babae sa gilid ay natigilan, napahinto sa kanyang galaw habang sa isip niya ay sumagi ang pagkalito. Ano ito? Anong klaseng imposibleng kapangyarihan yan? Habang nakatingin ang babae, unti-unting nilalamon ng atake ng ating bida ang katawan ng kanyang kasamahan. Sa harap niya, tila hindi kayang labanan ng depensa ang papalapit na hiwa ng enerhiya. Habang dahan-daang nagkakawatak-watak ang anyo nito sa gitna ng liwanag at puwersa. Nanatili itong nakatulala,
Hindi makapaniwala sa bilis at tindi ng nangyayari sa harapan niya. Makikita ang tahimik na kagubatan, payapa at walang ingay. Ngunit biglang dumaan ang isang malakas na alon ng enerhiya sa hangin, ang pinakawalan ng ating bida, na tila humawi sa katahimikan habang dumadaan ito sa pagitan ng mga puno, papunta sa ere. Sa pagdaan ng malakas na enerhiya, biglang nagliparan ang mga ibon sa kagubatan. Sabay-sabay na lumipad palayo mula sa mga puno habang nabasag ang dating katahimikan ng lugar. Sa malayo, muling makikita ang isang malakas na pagsabog na umangat sa himpapawid, kasabay ng makapal na usok na dahan-daang pumailan lang at kumalat sa kalangitan. At sumapit na ang kinabukasan, na makikita ang ating bida na nilibing na niya ang kanyang kuya na tahimik niya itong pinagmamasdan. At sinabi pa niya na sinabi sa akin ng aking master. Pero, alam mong hindi ko kayang gawin yon, di ba? Na makikita na mariin pa din siyang nakatingin sa puntod ng kanyang kapatid. Umalis na siya habang sinasabi pa niya na babalik ako. Kapatid, at dito na po nagtatapos ang ika-55 kabanata.